Ating lahat, i-welcome po natin si God. Itaas po natin ang ating mga puso at tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa buong isang linggo na binigay sa atin, Lord. At labis po tayo magpasalamat dahil buhay tayo at may lakas po tayo. Hallelujah. We are bibigay po natin ang mataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil duman po ang isang linggo at tayo po ay kompleto ang ating pamilya, tayo ay malakas. So, let us pray, let us bow our heads, and hallelujah, Holy Father God in heaven, kataas-taas ang Diyos na buhay. Holy Spirit, Lord, ask God, guide us. Sa umagang ito kami po ay lumalapit, Lord, at nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Lord, narito po kami. Natong pupurit, itinataas ang pangalan mo, Lord Jesus. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay buhay at totoo. You are holy. Kung kaya, we give you worship. We are giving you the highest praise, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Lord, sa paglapit po namin sa iyo, humihingi po kami, Lord, ng tawad. Cleanse us, Lord, dahil kami po ay nagkasala sa isip at sa salita. Lord, kami ay maging malinis at karapat-dapat sa iyong Panginoon. Dahil ikaw ang aming kataas-taasang Diyos, kung kaya marapat lamang na ibalik namin ang mataas na uri ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo. Wala po kaming maitatago sa iyo, Lord, kung kaya humihingi po kami ng tawad, Lord God. Today, God, we declare, at Lord, we declare, Panginoon, katagumpayan mo, Panginoon. Ang gawaing ito ay para sa iyo lamang, Panginoon, na wala mang distraction, Panginoon, mangyayari sa araw na ito. Kundi itaas po namin, ikaw lamang po, Panginoon, namin pupurihin at sasambahin sa araw na ito. Lord, you are holy God. Kung kaya, Panginoon, you are holy, Lord God. Itinataas po namin, Panginoon, ang iyong pangalan at ikaw lamang po, Panginoon, itataas namin at walang anumang kaaway, Lord God, at distraction, Panginoon, sa araw na ito. Maging, Lord, humihingi po ako, Lord God, ng guidance, Panginoon. Lord, guide me, Lord God, ang iyong lingkod, Panginoon, na i-guide mo po, Panginoon, maging ang aming manunugtog, Panginoon, ang aming mga awit, higit sa lahat, ang aming pastor na maghatid ng iyong banal na salita. Lord, i-anoint mo po, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na makapag-deliver po siya, Lord God, at tumimo po, Lord God, sa aming mga puso ang iyong salita. Lord, give more knowledge and wisdom, Panginoon, na tumimo po ito sa aming mga puso ang mga pag-aaralan sa araw na ito. Through your words, Panginoon, you speak through your words, Panginoon, to us, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at ang kalooban mo lamang siya mangyari sa araw na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. At we are tagumpay, Lord, tagumpay sa araw na ito. At maging ang mga wala pa, Panginoon, sa araw na ito, Lord, naway magmadali na po sila upang maranasan din po nila, Panginoon, ang iyong pagpapala sa araw na ito. You are holy, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon. Dahil kapag ikaw po, Panginoon, ang aming inuna sa araw na ito, Lord, kami po ay magtatanggumpay sa lahat ng oras. Maraming pong salamat, Lord. You are holy. Kung kaya binabalik po namin ang kapurihan sa matamis mong pangalan. Amen. Ngayon po ay dumako po tayo sa praise and worship na papangunahan ng ating kapatid. Amen. Muli, palapakan natin ang Lord. Hallelujah! God is good! God is good! And all the time! Amen! For this past few days, no? Naniniwala ako na patuloy tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? But before we sing our song right now, let's have a moment of silence. Let's ask for the Lord's presence right now. Let's ask for forgiveness. Let us repent right now before we dive into our worship, before we sing praise sa ating Panginoon bago tayo umawit sa Kanya. Let's have this moment of silence. Let's seek our hearts right now. Kung ano yung mga dapat natin i-confess the Lord, yung mga dapat natin ihiyag sa Kanya. So mga kasi, sige, let's have a moment of prayer.
Lord, we give you praise right now, Jesus. And before we sing, before we offer ourselves, Lord God, with praise and worship, Lord, we are asking, Lord God, for your forgiveness. Lord, we are not all worthy, Lord Jesus. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Dahil kami makasalanan. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, na siyang binuso para sa amin, Panginoon, kami naligtas, Lord God. With that, Lord, we thank you. That is one of 1,000 reasons, Panginoon, kung bakit ka namin pinapapurihan, Panginoon. It's because of the forgiveness of sin, Lord God. And we thank you, Lord God, for you offer your lives, Panginoon. You offer your life, Lord, sa amin. And isa ito, Lord God, sa malaki at mabuting dahilan kay aming purihin, Panginoon. Sa umagang ito, we ask for forgiveness, Lord. Cleanse our hearts. Purify our hearts, Lord Jesus. Refine us, Lord. Before we came to worship, Lord God, patuloy mo kaming linisin, Lord God, from our thoughts, sa mga nasabi. Cleanse us, O Lord. Cleanse our spirit, O God. And right now, Lord, we receive your forgiveness, Father. We receive your forgiveness, Lord. And then, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, you are faithful and just to cleanse us from all our unrighteousness. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Come on, let's worship again. God is good! And all the time! Amen. Palakpakan natin ng Lord. Sabi mo sa katabi mo ngayon, good morning! Good morning! Bigyan natin sa labagan ng ngiti sa araw na ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed! Amen. Let's speak blessings sa araw na ito. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Every tribe will declare that Jesus is Lord. Amen. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Treasure turned to ashes in the light of you. Yes, Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Say, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, the majesty and the love of His strength. This is our God. Every tribe say, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, the majesty and the love of His strength. This is our God. Every tribe say, There is no one like
kang katulad, Diyos. Let's declare, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Let's go! Wala kang katulad, O Diyos. Wala katulad. Wala kang katulad. Wala katulad, O Diyos. Wala kang 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 katulad. Sing praise. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, the matchless, endless, love-unrestrained. This is our God, every time say praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, the matchless, endless, love-unrestrained. This is our God, every time say
sitwasyon, ika'y tutuloy. Ikaw aking kapalit. Shout his name, Jesus! Hallelujah, hallelujah. We give you praise, Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Jesus, thank you so much for your presence right now, Lord. Patuloy mo kaming katagpuin, Lord God, sa mga oras na ito. Speak to us, Lord. And we, as sons and daughters of Christ, bilang anak tayo ng Diyos, do we believe, no? Naniniwala ba tayo na kaya tayong kausapin ng Panginoon? Let's declare, amen! Kaya tayong kausapin ng Panginoon. By reading His Word, through praying, and we believe, I believe, that the Lord can speak to us audibly. We can hear His voice. Amen? Amen. Let that become our prayer. Gawin natin panalangin ito na ating marinig ang boses ng Panginoon. At ma-encounter siya. Gaya ng pag-encounter niya kay Paul, kay Pablo. Si Pablo, ang buhay ni Pablo, pumapatay siya ng mga mananampalataya. But one day, kinatagpo siya ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig kay Pablo. And after that, nabulag si Pablo. And he came to repentance. Nagsisi si Pablo sa kanyang mga nagawa. Tumalikod sa kasalanan at humarap sa Panginoon. And with that, sa pamamagitan nun, ginamit siya ng Panginoon mightily. Pumayo, nagbahagi ng salita, perform miracles. Naniwala ba tayo na kayang mag-create ng Lord ng miracle sa buhay natin? Amen. Kung pipiliin natin na laging katagpuin ng Panginoon, yes, He can do that. Definitely. Patuloy natin katagpuin ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Patuloy na manahan sa kanyang presensya, sa ilalim ng kanyang habag, ng kanyang pag-ibig, at ng kanyang kagandahang loob. Tayo'y patuloy na manahan at patuloy natin siyang katagpuin. Hallelujah. Let's declare ating panalangin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ang kalangitan, dakila ang iyong
Iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, dahil ka langit. Yes, Lord, kami ka na huli. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming maluway, tapos-pos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan, lumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ating panalangin, iparanas mo, Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming maluway, tapos-pos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan, lumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Patuloy mo iparanas sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Lord. Ang iyong kalalwalhatian, Panginoong Jesus. Right now, gamitin natin itong oras na ito, itong pagkakataon na ito as we worship Him, to hear from the Lord. Siya sa atin natin kung anong mga nais sabihin sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. And I pray that the Lord will reveal His message to you right now. Hallelujah. Let's ask, Lord, sabihin mo, Lord, I want to hear you. Gusto kitang marinig, Panginoon. Gusto kong maranasan yung presensya mo, Panginoon. Yung pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, move in this place, Lord. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, Jesus. Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, Jesus. Move in this place, Lord. Stir our hearts right now, Jesus. Tuloy mo matagpuin, Panginoon. Send your holy fire right now, Jesus, for us to be the presence. Hallelujah, Lord. Hallelujah. So let's continue praying. Seek the Lord. Let's continue praying. Come on. Patuloy mong ibuhos ang iyong presensya, Panginoon, sa dakong ito. Patuloy mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Right now, Lord. I ask in the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Receive the power of the Holy Spirit. Come on, let's say, we receive the power of the Holy Spirit. Come, Lord. Come, Holy Spirit. Come on, let's say it. Let's declare, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Jesus, Lord, you will move in this place, Lord. Patuloy mong ibuhos sa amin, Lord God, ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, Panginoon. Katagpuin mo kami, Lord God. Just like Moses, just like Paul, Lord, just like Mary. Thank you, Jesus. Tuloy mo kami katagpuin, Panginoon. Hallelujah.
Panginoon. Malas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Malas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hanggang ang aming maluwag, mapustos ang iyong busan, at sa aming kalangitan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Let's declare dakila. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Give you praise, Lord. Give you glory. All the highest praise, Lord God. All glory belongs to you alone, Jesus. Hallelujah. We worship you in spirit and in truth, Father. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And amen. Palakpakan natin, Panginoon. Praise Jesus. Ngayon po ay dumako po tayo sa scripture reading. Buksan po natin ang ating Bible. Buksan po natin sa Philippians 4, chapter 4, verse 4 hanggang 9 po. Ito po ang sinasabi ng banal na aklat. Mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makikilala nawa ang iyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Kapag kayong nangabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mga iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinatanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay nasa inyo. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita. Amen. Sa lampang to my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ngayon po ay dumako po tayo sa building fund offering. Na i-collect pa ni Sister Jing. Sister Jing, ikaw na po.
Ayan po, thank you po, Sister Jing. Ito po, sino po mga pinagpala sa atin? Alam ko po lahat po tayo pinagpala. At sino po mangunguna sa mga pinagpala sa buong isang linggong ito? Ayan, si Angelo. Hello, good morning po. All right. Ayan. So, good morning everyone. So, I just want to share this testimony. Medyo baka mahabaan. Sorry. Pagpasensyaan nyo na po ako agad. But, yeah, this past few days, last October 23, ako po ay naging delegate for Metanoia for the World Methodist Evangelism. So I came from a youth conference na ginanap sa Gateway Church, sa Lord's Flock Gateway Church sa May Cubao. And it's such a blessing, and I believe and I felt the work of the Holy Spirit in my life, and I just can't contain it, and I just want to share how the Lord blessed me and anointed me during those days, those 3 days and 2 nights na pagstay ko doon. Talagang we're being equipped and informed sa lahat ng gawain ng Panginoon. But I just want to share about the theme itself. The title of our youth conference is Metanoia. And as I share this to you guys, so Holy Spirit, let us understand your word today. Amen. So, metanoia means, meta means, I believe, change. Let me just make sure. Yeah, meta means change, and noia means mind. So, if they combine, it is a change of mind. So, how does it relate to us as worshipers, as Christians? So, metanoia is a radical transformative change of mind and orientation of life which result to turning away from sin and walking towards to Jesus. Pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Panginoon. So, bakit kailangan natin ng metanoia? Bakit kailangan natin, or what we called repentance? Just like our prayer earlier, bago tayo humarap sa Panginoon, bago tayo patuloy na magpuri sa Kanya, nararapat na tayo'y malinis ng Kanyang presensya. Sa konsepto ng unang pagsamba sa old days pa, na topic namin to sa aming equip workshop, nung panahon ng mga Pharisees sa mga temple, bago sila makapunta sa Holy of Holies, they sacrifice. Amen? Nagkakatay sila ng guya, ng baka na malulusog. And yung blood nun, it will serve as pang purity, susunugin nila yon. And ganoon din sa atin. Before we came into worship, before we set our hearts sa pagsamba sa Panginoon, our hearts must be cleansed. Our hearts, kailangan na itaas na natin sa Panginoon yung mga kasalanan na nagawa natin. Because lahat tayo makasalanan. Amen. And because of that, we need a Savior. Amen. Sabi nga, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit Ngunit, because of Jesus Christ, meron tayong gift, which is Jesus Christ. And because of that, we have salvation. So, metanoia, it is a response to God's grace. Repentance is a response to God's grace. And mahalaga siya sa kapatawaran ng ating makasalanan. Dahil nga, sobrang mahal tayo ng Lord. That's grace. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. And nang dahil sa binigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin, ibinuhos na kanyang pag-ibig sa atin, we have this chance to repent. We have this chance na mapatawad ang ating mga kasalanan. Dahil nga, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We're all gonna die. And we're all gonna be sent into hell. But because of Jesus, we have this salvation. Amen? Nagkaroon tayo ng daan na makapunta ng langit, all because of Jesus. And that's grace. Amen? Amen. And since we are continuously sinning, we really have to repent.
para patuloy tayo malinis ng Panginoon at patuloy na lumakad sa kanyang kabanalan. Amen? Again, metanoia is a response to God's grace. Pangalawa, it is a gift made possible through Jesus alone. So, again, we can only repent sa isang Diyos. Tulad ng awit natin kanina, wala kang katulad na Diyos. And when we ask for forgiveness, and it is only made possible through Jesus. Amen? Because of this, kasi ang repentance is an act of surrendering. Amen? Pag nagre-repent tayo, inaali natin lahat na nagawa natin, ang buong buhay natin sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon. And with that, once we are being cleansed by the Lord, He will reveal greater things to us, beautiful things to us. Amen? Amen. And last, metanoia or repentance is a process. Proseso siya. Hindi siya isang bago ka na agad or ano ka na agad, banal ka na agad. It is a process. That's why we have to continuously repent because every day magkakasala tayo. And it's a process. Pero we shouldn't abuse God's grace. When we repent with all our hearts, and there must be renewing of mind and transformation. Amen? Amen. And last, it leads us, metanoia leads us to metamorphosis. Sa mga estudyante, alam ba natin ang metamorphosis? Metamorphosis. Metamorphosis is a process of how butterfly grow, bago siya maging butterfly, di ba? They start from a cocoon, and then caterpillar, then magiging cocoon, and then as time goes by, it will become a butterfly, right? So, repentance leads to transformation. Sabihin natin transformation, or what we called in the Methodist belief, sanctification. So, without metanoia, without repentance, there's no metamorphosis. There's no transformation. Amen? So, if we want to be transformed, we must repent. So, if we want greater things in our lives, if we want God's favor, if we want na magandang buhay, if we want to be filled by the Holy Spirit, the joy, by the fruits of the Holy Spirit, metanoia is a must. Repentance is a must. Again, without metanoia, there's no metamorphosis. Without repentance, there's no transformation. Sa Diyos lahat ng papuri. Amen. Sino pa po, mga kapatid, ang magbibigay po ng pasasalamat sa Panginoon, na magbibigay po ng testimony? Okay na po. Tatawagan po natin ng ating mahal na pastor, Pastor Joy Flores, para maghatid po sa atin ang message of life. Good morning. Pakisabi mga saksama mo sa tabi mo. Enjoy ka bang na ako'y katabi mo? Enjoy ka ba na ako ang katabi mo? Sabihin mo sa kanya, mas enjoy ako kapag si Lord ang aking katabi. Kasi po ang ating teksto, ating tema, amen? Ayon sa teksto, sa Pilipos 4 hanggang 9, tingnan po natin ang ating text, ating tema sa umagang ito. Kaya ako sinabi enjoy ka ba dyan sa katabi mo?
Basahin ba natin? Paano mo na-enjoy si Lord? Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, Amang Banal, samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa na makikinig ng iyong salita. Patuloy na, Panginoon, ma-enjoy namin ang salita mo. Patuloy, Diyos, ma-enjoy namin ang Holy Spirit na sama sa amin lahat. Ikaw ang Diyos ang magbigay sa amin ng pananabik na marinig ka muli sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Ayon sa ating teksto, kung babasahin natin sa Pilipos 4:4, sabi sa 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Ano ba salitang kagalakan sa bawat isa? Ang salitang kagalakan, kasiyahan, nai-enjoy mo yung katabi mo. Nai-enjoy mo kung sino kasama mo. Ang tanong ng Panginoon, enjoy ka ba sa Kanya? Okay po? Next slide ko yan. Basahin po natin ang problem. Sabi rito, marami ang pupunta sa church pero hindi enjoy ang presensya ni Lord. Bakit ganito? Anong nangyayari sa ating buong sambayanan? Bakit nga ba itong tema natin ito ay tumutukoy, sabi sa simula na ating teksto ay magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Maraming nga ba sa simbahan na pumupunta na hindi nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon? At paano nangyari ito? Lahat tayo, binibigyan ng Panginoon ng kanyang presensya, pero ikaw, natanggap mo ba yung presensya na yan? Hindi lahat ng pumupunta sa iglesia ay born-again Christian kung wala ang presensya ng Panginoon. Hindi rin siya magiging tatawaging born-again Christian. By the way, ako nga pala tuwa sa tatlong kabanang ito. Natawa ko sa kanila habang binabasa lang aklat ito, ang ating teksto. Nakita ko sila at merong aklat ng buhay na hawak-hawak nila. Praise God sa inyong tatlo. Salamat sa mga lingkod ng kagaya nito na kung saan ang sandata ay laging dala-dala. Kaya sabi rito, maraming pupunta sa church pero kulang ang dala-dala. Ayun pa si your name? Angel. Sama si Angel, dala ng kanyang Bible. Ito yung isang mahalagang sa Panginoon na kung saan bawat pumunta tayo sa gera, dapat kumpleto tayo ng armas. Siguro alam niyo itong armas nito kung ano-ano. Mula sa ulo, hanggang sa damit, hanggang sa pangyapak. Dahil dito, ang problema, maraming ang pumupunta sa church pero hindi na-enjoy ang kanyang presensya. Why? Isang katanungan ng Panginoon sa atin. Ang problema rito, enjoy ka ba na sumamba sa araw neto? Enjoy ka rin ba na katagpuin ng Panginoon? At enjoy ka rin bang lagi mo siyang kinakausap? At enjoy ka rin bang lagi nagbibigay sa kanya ng panahon sa takdang araw neto? Ang tanong ng Panginoon sa atin, Lord, enjoy ba ako sa iyo? Nai-enjoy mo ba yung aking pagpupuri sa iyo? Lord, nai-enjoy mo ba ako sa iyong presensya? Kaya sa problem, maraming pupunta sa church pero hindi enjoy ang kanyang presensya. Kaya ang tanong ng Panginoon, nai-enjoy ba natin siya talaga? At ikaw naman na narito, nai-enjoy ka ba ni Lord? At paano maramdaman na ikaw nga ay at ang Panginoon ay pareho kayong enjoy sa isa't isa? Ano ba ang feelings o nararamdaman ng isang mananampalataya sa kapwa mananampalataya? Kaano siya kasaya pagkasama siya? Di ba may katangian tayo? Sino-sino sa inyo nakakita ng katangian yan?
sa bawat isa sa atin na narito. Yung katangian ng isang mananampalataya, enjoy ako sa kanta mo. Alam mo, Jamaica, minsan enjoy ako sa kanta mo na kumakanta ka ng pasigaw ka ng paiyak. Nai-enjoy ako noon. Bakit? Feel mo yung kanyang kanta. Feel mo yung pag-awit. Nasa puso mo yon. Alam mo, Jello, minsan pag patotoo ka, nai-enjoy ni Lord ang iyong patotoo. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon, ipaglaban ng puspusan ng iyong pananampalataya dahil yaman diyan ka tinawag ng Panginoon. 1 Timothy 6:12. Na kung saan lahat ng ating kinai-enjoyan sa buhay, dapat enjoy din ng ating Panginoon sa bagay na yan. Problem 2, kung hindi enjoy ang presensya ni Lord, hindi rin enjoy ang mga kasama sa church. Kung hindi enjoy ang presensya ni Lord, hindi rin enjoy ang mga kasama sa church. Sakit naman natang ito. Parang hindi tayo one body kapag ganito tayo. Di ba? Kung saan, bakit nga ba kailangan nating i-enjoy ang ating mga kapatid? Bakit nga ba kailangan nating i-enjoy ang bawat isa? Kaya nga tinatawag tayong one body para saan? Tayo ang nagpakikiramdaman. Dapat kilala mo siya, kilala ka niya. Dapat alam mo ang bahay niya at alam mo ang bahay ko. Bakit? Yun ang tinatawag nating pagkakakilala natin sa isa't isa, wakas. Paano naman kay Lord? Gaano mo siya kakilala naman sa buhay mo? Paano naman mo nai-enjoy na kung saan ang kanyang presensya ay iyong nararamdaman? Sino season dito yung nangligaw ka, isang babae, isang dalaga, agad ba bang mapipilang enjoy mo siyang kausap? Agad mo ba mapipil na talagang gusto mo talaga siya? O enjoy mo siyang makita? O ginagawa mo na siyang pastime sa buhay mo? Yan ang dahilan kung bakit ang enjoy sa ating buhay, sa ating puso, ay kinakailangan mong makilala ng lubusan ang Panginoon. At makilala din kung sino talaga ang gusto ng puso mo. Kung hindi enjoy ang presensya ni Lord, hindi rin enjoy sila sa iyo. Ano ba ang dahilan ng mga taong kagaya nito? Ito yung mga tao na isang mananampalataya. Enjoy ako kasi lagi ko meron ko nakakain doon. Enjoy ako kasi lagi ko siyang kasama, lagi niya ako nililibre. Enjoy ako kasi pag pumunta ako sa bahay nila, mayroon pa akong take home. Enjoy ako pagka ganun kasama ko. Tapos, yung kalawa, enjoy ako na kasama siya. Bakit? Ang kulit-kulit niya. Masaya siyang kasama. Enjoy ako dahil lagi niya ako pinapakain sa mga mahaling restaurant. Pero, pareho kayong Christian. Pero hindi niyo napag-usapan kung enjoy ba kayong mag-aral ng kanyang salita. Kung enjoy ba kayo lagi sa buhay mo, ang nagiging sentro ng iyong usapan, ang Diyos muna bago ang pangsarili mo. Dapat na-enjoy natin na tayo Christian. Dapat na-enjoy mo rin na anak ka ng Diyos. Dapat na-enjoy mo rin ang pagsunod sa Kanya, hindi sa material na bagay. Dapat ini-enjoy mo muna na kausapin ang Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw'y mananampalataya, kung ikaw'y Kristiyano, dapat nag-i-enjoy din sa iyo ang Panginoon. Hindi dapat natin unahin ang sarili. Hindi dapat unahin ang mga material na bagay na siyang humahatak sa iyong paniniwala at pananampalataya. Hindi sa lahat ng panahon, kinasisiyahan tayo ng Panginoon. Bakit? Sa dami ng tumutukso sa atin, sa dami na ng nag-aaya, dito ka muna, mag-i-enjoy ka rin dito. Pero ang tanong, saan ka mas enjoy? Sa hatak ng sanlibutan o sa hatak sa iyo ng presensya ng Panginoon? Diyan nakikita
na kung saan ang bawat isang mananampalataya, bakit sinusukat ng Panginoon? Bakit niya kailangan bigyan ng mga ganyang pagsubok o dalahin sa buhay? Bakit niya kailangan na tayong lahat ay dumaan dito? Kung ang Panginoong Jesus ay hindi dumaan sa krus ng Kalbaryo, hindi rin tayong dadaan doon. Pinagdaanan niya. Kung anong hirap ng Panginoon, siya ring hirap ng ating dadaanan. Iyon ay pagsubok sa ating buhay. Kung saan ang kutsilyo at hasaan, kung bakit pabalik-balik para saan? Para tumalas. Tayo, dumadaan sa ganyang pagsubok para tayo patalasin ng Panginoon. Saan? Sa mga lahat ng uri ng paghamon sa buhay. Dahil ang material na bagay, iyan ang nagpapapurol sa ating isipan at pananampalataya. Ito rin ang nagpapababa ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi natin ma-enjoy ang kasama mo sa iglesia. Di ba? Sabi diyan, kung hindi enjoy ang prinsesya ni Lord, hindi rin enjoy ang mga kasama mo sa church. Kasi bakit? Mahahata ka niyang iba kaysa samahan mo ang totoo mong katawan, ang totoo mong kabady sa church neto. Dahil diyan, anong ibig ng Panginoon sa atin? Bakit ka pa tinawag ng Kristiyano kung hindi ka nila mag-i-enjoy sa iyong kapwa mananampalataya? Paano natin mapadadama na ikaw ay totoong Kristiyano? Paano mo ipapadama ang kabutihan ng Diyos sa iyo, sa iyong kapatid? Huwag natin ikatawa na yung tao na iyong kagalit ay nadurusa ngayon. Huwag mo ikatuwa yan. Dahil hindi mo pinadama sa kanya na siya ay iyong kapatid din. Dahil pag gano'n tayo, sabi sa verse 5, ipadama ninyo sa inyong kabutihan, loob, malapit na dumating ang Panginoon. Dito pala malalaman natin na kung paano mo ipinadadama, kung anong pag-uugali, pag-iisip ang meron ka. Bakit kailangan ipadama mo sa kanila, o sa kanya, o sa iyong sarili, ang mga bagay na ito na nakakapagpababa ng iyong pananampalataya. Kaya dito, sa atin, lahat tayo na dito, ipadama natin totoong joy mo bilang kapatid mo sa iglesia. Ipadama mo ang pagiging init mo sa paglilingkod, sa pagmamahal, sa pagtitiwala na may kagalakan ka, ginagawa mo yan. At hindi napipilitan lang. Kumbaga doon sa mangga na kinuha mo na hindi pa sakto sa gulang at yung pinahinog, ano pagkain mo pag nahinog na? Maasim. Ganyan din ang pakiramdam ng ginagawa mo sa iyong kapatid. Sabi nga, sa problem 2, kung hindi enjoy yung prinsesya ni Lord, hindi rin enjoy ang mga kapatid mo sa church. Dahil dito na nasusukat ang Panginoon. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Hanggang kailan dadanasin ng sarili mo ang mga ganyang pamamaraan? Alam niyo ba, itong katawan lupa ng ito, ito'y nagdadala ng sakit at pakiramdam. Pero mas malaki po ang ginagawa ng Banal Espiritu sa atin, pero hindi natin na-accept sa ating buhay. Kaya naman, itong ating kaluluwa, na pagdating doon sa itaas, ito ang magdurusa ng hapdi at kirot na minsan hindi na tayo maaalis doon. Ngayon, makakaalis pa tayo. Pero sa Espiritong ating kaluluwa, hindi na ito maaalis pagdating natin doon sa kabilang buhay. Next. Basahin pa natin. Yan. I-enjoy natin si Lord. Paano nga ba siya ni-enjoy? Paano ba na-enjoy ang Panginoon sa atin? At paano siya nalulugod din sa atin? At sa anong pamamaraan
na merong kasiyahan ka sa araw neto na ikaw naman ang kinasisiyahan ng iyong kapatid sa pananampalataya. Dito, sabi dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Ang kagalakan sa Panginoon, dapat makita sa iyong salita't gawa. Hindi lang sa loob ng iglesyang ito, maging sa labas ng iglesyang ito. Dahil, kung tayo dito sa church, tayo born again Christian, at sa labas ay hindi, ikaw ay dilim at puti. Di ba? Maputi ka dito, sa labas may itim ka. Malinis ka dito, sa labas marumi ka. Kung dito bahay ka, doon kanal ka. Ang lahat ng ito, kapag dumarating sa ganyang punto ang ating pamumuhay, ang sabi diyan, magalak. Kagalakan mo bang paktaksila ng iyong sarili? Kagalakan mo ba lukuhin ang sarili mo? Kaya ang sabi dito, kung tayo nagagalak sa Panginoon, dapat may kagalakan kang sumusunod din sa Kanya. May kagalakan kayo na sundin na kung ano ang presensya niya ang sumasa iyo. Pero hindi. Ano nagagalak sa atin? Ang ating isipan. Pero ang ating espiritu, na galing na sa Kanya, nagagalak din ba? Sa sandali, meron tayo mga tinatamong pagpapalad biyaya na galing sa ibang kapatid natin na ibiniles ng Panginoon pero hindi niya binabalik sa Panginoon, yung binigay din sa Kanya. Ano sa tingin mo ang meron ganitong katauhan at ganitong Kristiyano? Kaya sabi niya, nagagalak akong pagpalain ka sa araw neto. Pero ikaw naman, ano ang binabalik mo sa kanyang pagpapala? Ni thank you, ni pasalamat, wala ka. Papaano magagalak ang tao sa iyo? At papaano ni magagalak ang Panginoon din sa iyo? Kaya sabi niya, inuulit ko, magalak kayong lagi. Pero hindi natin ito ginagawa. Yung kagalakan na sinasabi ng Panginoon sa atin, yung kagalakan na tayo pagsalbihan niya, ang tayo pagsabihan niya sa mga maling gawa, yung tayo pagsabihan niya, yung ituwid, yung ating maling panalit at gawa, yung maling pagkapingkampi sa hindi tamang pamamaraan. Dahil dyan, ang sabi ng Panginoon, maggalak kayong lagi. Kung kagalakan mo, na magdusa ang kapitbahay mo kagalit mo, are you born again? Hello? Are you born again? Kung ganyan ka? Lahat ng mga nakakabigat po sa dalahin ng Panginoon, ramdam niya sa atin lahat. Daman-daman niya ang ating presensya niya sa atin, at yung presensya natin sa Kanya, dama din niya ang bigat ng ating ginagawang mali. Lalo-lalo na sa kapwa natin mananampalataya. Next. Basahin po natin. Yan. Nasa pili ni Yahweh ang iyong Diyos ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nagagalak kapag tayong lahat ay masipag pagsunod sa kanyang kalooban. Nagagalak ang Panginoon kapag tayo sumusunod sa Kanya. Higit na mabuti kung kagalakan yan ay nasa puso natin. Higit na mahalaga sa Kanya ang iyong sariling buhay na paghahandog sa Kanya. Ano man ang kabisihan na meron tayo, ano man busy, ano man pagpapala meron ka, napupunta mahalaga, sino man mahalaga? Ang Diyos sa buhay mo, na nagbigay ng hininga mo, o yung tao na tumutok sa iyo? Mas nagagalak ang Panginoon kung yung pag-ibig mo sa Kanya, walang katumbas na halaga o tao. Bakit? Ang tao ba at saka ang Diyos, anong pagkakaiba?
Dahil siya nakakita ng lahat ng ginagawa natin. Dahil siya din nakakaalam ng ano haba ng ating buhay. Pero ang tao, masasabi mo malakas na ngayon, bukas, ano na siya? Ito ang dahilan kung bakit siya nagagalak sa mga taong sumusunod sa kanya. Ito rin ang dahilan. Nagagalak siya sa taong sumusunod sa kanya, nagagalak din siyang pagpalain ka, maging ang iyong buong sambahayan. Dahil yan sa iyong taus-pusong pagsunod sa kanya. Ang panalangin ng isang taong matuwid, may kapangyarihan na dinidinig ng Diyos. Sa lahat ng bagay, kung meron kang pananampalataya, ang panalangin mo, hindi bibiguin ng Panginoon dahil napakamasunurin mong anak. Ang anak na masunurin, sabi nga sa Bible, ang anak na pasaway ay pabigat sa ina at sakit sa ulo ng kanyang ama. Isipin natin ito. Lahat na tinakda ng Diyos sa tao, kung hindi ka manalangin ng taus-puso sa Diyos para baguhin kung ano ang nakakabigat sa damdamin ng iba at hindi mo ito susurrender sa Panginoon, mananatili ka hanggang sa mamatay ka, ganyan ka. Pero, kung tayo susurrender sa Panginoon, isusuko lahat sa Kanya ang lahat ng maling yan. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nalumihan. Tayo lahat ay magpalinis sa Diyos. Tayo lahat. Kung ganong kakaitim, papuputiin tayo. Pero dapat nasa puso natin ito. Wala sa ating isip lang. Sabi nga niya rito, siya ay nagagalak sa iyo. Pag-ibig niya ay nagbibigay ng buong buhay. Masaya siya, aawit sa laki ng kagalakan. Yung bang umaawit tayo sa laki ng kagalakan ng binigyan ng Diyos sa atin, ito yung dahilan kung bakit ka tinawag ng Panginoon. Next. Basahin po natin. Yeah. Ang mga tao enjoy sa presensya ni Lord. Alam nyo, yung gantong mga tao, napakasarap kasama. Yung bang hindi ka na kailangan mangamba kung ano yung kakailanganin mo. Kasi bakit? Dahil sa sobrang close kayong dalawa, kilala niya kung ano yung gusto mo. Kilala niya kung ano yung ugali mo. Kilala niya kung ano yung kababaan loob mo. At kilala din niya kung saan ka mahina. Ay ang Diyos pakiyanhating kung sakali mang ikaw ay magsusurrender sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Hindi mo ba? Lahat tayo, dinadaan ng Panginoon sa ganitong bagay. Ang tanong natin, hanggang kailan, Lord, kami magdaranas ng ganito? Ano kung bakit yung kailan? Hanggat buhay po tayo. Hindi po na naging born again ka na wala kang gagawin. Hindi po Christian ka na, naglilingkod ka na, sabihin mo, stable na ang buhay mo? No. Hanggat nabubuhay tayo. Bakit po hanggang buhay tayo? Bakit? Wala ka bang anak? Wala ka bang asawa na pwede mo ilapit sa Panginoon, na ilapit sa Kanya? Kaya sabi diyan, ang mga taong enjoy sa presensya ni Lord, sila yung gustong-gusto makita ng Panginoon hanggang sa katapusan ng Kanyang paglilingkod. Hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, gusto niya makilala kanya, makita kanya, na nag-i-enjoy ka pa rin ako kasama mo. Nag-i-enjoy pa rin ako makita ka na ganyan. Kahit ikay nagdurusa, enjoy pa rin ako sa iyong puso. Di ba napakasarap naman ganun, kapatid? Kapag ikaw may kasama sa buhay mo, matapos ang lahat ng kabiguan, tinanggap mo pa rin. Matapos ang lahat ng ginawa sa iyo, nasa puso mo pa rin ang pagbibigay ng pag-ibig sa Kanya. Ito ang dahilan din na mahirap tanggapin ng isang tao mananampalataya. Bakit? Anong umiira sa kanyang isip at puso niya?
Ganun ba katigas ang puso ng isang tao na mananampataya? Doon ba siya natanim? Doon ba siya lumago? Lahat ng ito. Sabi nga, ang taong enjoy sa prinsesa ni Lord, gustong mababad sa prinsesa niya. Pero kung bababad tayo sa maling kaugalian, sa maling kautusan ng Panginoon, sa tingin mo, enjoy ba yung Espiritu ng Lord sa iyo? Enjoy ba yung kanyang presensya sa iyo kapag ganyan ka? Ramdam mo ba yung Espiritong Banal kapag kinakausap mo siya? Ramdam mo ba siya o hindi? Kapag ganito ang ating mararamdaman, sa tingin mo ba, kailangan ka bang ilublob na muli sa kanyang presensya? Kung tayong lahat na narito, magbabad sa presensya niya, kung pwede lang sa church, tumira. Kausapin si Lord, manalangin, paglingkuran siya lagi na may galak. Minsan ba sa inyong lahat na nandito, kapag pumunta sa iglesyang ito, anong paka sa iglesia? May gagawin, maglilinis, pero ano inuna mo? Maglinis muna bago mag-pray? Alam niyo ba, ang sandata ng isang Kristiyano bago pumunta sa pintuan nito, inuuna ang pray, ang lumulod sa pulbitong ito. Diyan mo makikita ng katatagan ng pananampalataya mo dahil inuuna mo siya. Hindi nandito ka, gagawin ko kasi yun eh. Gagawin ko yun, ayusin ko yun. Pero nalimutan mong Kristiyano ka. Sa pagpasok pala ng iglesyang ito, dapat nagpe-pray ka na. Lord, kung ano man gagawin ko sa isimbahan ito, ingatan mo po ako. Pangunahan mo po ako. Hindi yung pumunta ka sa iglesia nito, hindi ka man na nag-pray, nagpasalamat hanggang umalis ka. Kaya doon nakikita natin yung pagbabad natin sa prinsesya niya. Doon nakikita ng Panginoon, itingin mo itong ano ko neto, pumasok sa bahay ko, hindi mo na tumawag sa akin, hindi mo na sa akin nag-pray, hindi mo na sa ako, hindi mo na ako tinawag. So, paano ang presensya ni Lord sa iyo? Pumasok ka, kaya nga ating iglesia tinatawag ng banal, ang lahat ng pumapasok dapat may kabanalan din. Hindi yung pumasok ka, para kang pumasok lang sa isang bahay na kakilala mo. Ni thank you, hindi ka nag-iwan. Sa pagkakataon nito, mga kapatid, bigyan natin ng respeto at paggalang ang ating iglesia. Sa tuwing tayong papasok sa iglesang ito. Sa tuwing ikay pupunta, papasok anumang oras o gabi yan, magpasalamat ka. Kahit isang minuto lang, maalala mo siya. Kaya nga nandiyan siya lagi, hindi mo maalis eh. Lagi naghihintay sa atin. Lagi nag-aabang sa atin. Lagi kang hinihintay. Pero minsan, dinadaan-daanan na natin. Naipunasan nga, hindi siya mapunasan. Sa tingin niyo ba natin, anong presensya meron tayo? Anong paglilingkod ang meron tayo na makikitaan tayo ng Panginoon? Kaya sabi rito, ang tao nag-i-enjoy sa presensya ng Lord, dapat nagbababad. Kung babad na babad ka na dito, dapat may kusa na tayo. Dapat meron na tayong kusang loob na gagawin ng mga bagay na ito at hindi na dapat tayo utusan pa ng Panginoon. Dahil nananalig tayo sa ating puso isipan ang kanyang nang salita, ang kanyang Espiritong Banal. Next. Basahin po. I-enjoy si Lord nang sabihin natin sa kanyang ating pangangailangan. Ano ba ang ating pangangailangan na hindi niya binigay? Lahat ng ito, sabi nga, enjoy si Lord nang sabihin natin sa kanya ang ating pangangailangan. Paano ba tayo binigay sa kanya? Yung ating pangangailangan, binigay ba niya? Ayon na rin sa John 14:27, na kung saan yung ating pangangailangan sa kanya, kung tayong lahat ay nananalangin muna bago humingi, dinig niya yun. Pero pag hindi ka dumalangin at humingi sa kanya, may bibigay ba sa iyo? Sabi nga, Lord, gusto ko ng sasakyan. Bahala ka na kung anong gusto mo bigay sa akin. Eh, hindi mo sinabi kung anong gusto mong model o ano. Eh, bigyan ka ni Lord ng sasakyan, di tulak nga lang.
Hindi mo sinabi kung anong gusto mo sa sasakyan eh. Binigyan ka, karito, hindi tulak nga lang. Kaya dapat, pag tayo hihingi sa Panginoon, sasabihin mo ng kumpleto kung ano hinihingi mo. Sasabihin mo ng kumpleto kung ano nais mo. Ay ko, Lord, gusto ko magkaroon ng Innova, kulay talong. Toyota Innova, kulay talong ang kulay. Diyan natin malakita lahat ng iyong bibigkasin. Ang Diyos natin ay dapat kung hihingin tayo, kumpleto ka hihingi sa Kanya. Hindi yung, Lord, bahala ka na kung ano bigyan sa akin. Bigyan mo sasakyan, bigyan mo ako sasakyan. Binigyan ka, pero tulok nga lang. Pero magmagala, may sad million pareho yun. Lahat ng bagay na ating kahilingan sa Kanya, dapat nakadetalye. Kung sa anak nga natin, pagka umaalis yan anak, pupunta kayo sa outing, ito yung baon mo, ito yung pera mo, ito yung bag mo, ito yung sapatos mo, ito yung cellphone mo. O, di ba ganon? Tapos, sa Panginoon, bahala ka na nga, Lord. Ginawa mo siyang utusan? Siya ba susunod sa iyo? Dapat tayong sumunod sa Kanya. Kaya sabi ito, enjoy si Lord, sabihin natin sa Kanya ang ating pangangailangan. Ano ba ating pangangailangan sa araw-araw? Alam niyo, sa umaga-umaga pa lang, ang aking prayer, Lord, salamat, malakas ako. Lord, salamat, malakas ang asawa at anak ko. Walang sakit. Lord, salamat sa kabutihan mo sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, wala kaming sakit. In Jesus' name. Yun ang prayer ko other morning. Next. Basahin mo natin. Yan. Kaya bakit tayo kailangan pang sa ating bari mga manapatay, pero pa tayo nababalisahan ng mga dalay sa buhay? Tayo ba minsan na-stress pa tayo? Depression ba tayo minsan? Saan? Sa mga bagay ba, material na bagay? Kaya tayo minsan bakit ibang ganun? Nagtagal ko na nagpipray kay Lord, di pa binibigay. Ilang dekada na ba yun? Nagpipray mo. 3 dekada na nga wala pa rin binibigay ng Lord sa akin. Bakit si Lord? Ay, ang tanong ng Diyos sa iyo, ikaw ba't ako ay close? Ikaw ba't ang Panginoon ay magka-close? Enjoy mo ba siya laging kausap? O enjoy mo yung kapitbahay mo kausap kaysa sa akin? Sino ni-enjoy mo sa dalawa? Yung kapitbahay mo o ako? Di ba? Ay sabi ng Panginoon, sino ba mas enjoy mo kausap? Ako ba? O yung kapitbahay mo? O yung kumari mo? O yung best friend mo? Kaya minsan umaalis ka pa nga Di ba? Para puntahan siya? Para saan? Para mapagchismisa sa Kanya. Pero ang Lord, kailan ba siya naging close ako kausap? Kailan ba naging enjoy mo sa kausap lagi? Na-enjoy ng Lord, pagka lagi mo kausap siya, tandaan niyo ito kapatid, kapag ang Diyos at ikaw, enjoy mo siyang kausap, lalo higit siya. Kaya minsan, nagkakaroon tayong palalangin na tayo nagkakaroon ng pangilabot dahil nag-i-enjoy siyang kausap Kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon na tayo lahat inagagawa natin yan. Ilang beses ang araw tayo manalangin. At ilang beses tayo dapat isang araw magpasalamat. Kung tayo enjoy sa ating ito, dapat iyon nagbibigay ng enjoy sa atin, palagahan natin. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan din ng iyong pagtawo sa Kanya, sa pamamagitan din ng pag-ibig mo sa Kanya, na may pananampalataya at panalangin ka sa Kanya. Bawat hiling, bawat daing, ramdam ng Panginoon. Bawat hiling mo sa Kanya, bawat iyak mo sa Kanya, ramdam ng Panginoon. Bakit? Dahil lagi mo siya tinatawagan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at panalangin. Next. Basahin ba natin? Masaya ang Panginoon na rin tayo nasama sa Kanya.
lahat ng ating mga pangangailangan sapagkat nais niyang mas malalim na relasyon natin sa Kanya. Pero nga ba ito palalimin? Itong nais ng Panginoon sa atin lahat. Masaya siya kapag lagi tayo tumatawag sa Kanya. Masaya din siya kapag nasa puso natin ang pagtawag sa Kanya. Higit na masaya siya kung sumusunod tayo lagi sa Kanya. Bakit? Lahat ng ating panalangin, lahat ng ating pagtawag sa Kanya, dinidinig niya. Kaya minsan kapag tayo minsan pa lang umaawi tayo, kung sino yung ramdam mo ang presensya ng Panginoon sa awit pa lang ng ating praise team, doon kinasisiyahan ka na ng Panginoon. Doon no nararamdaman na ikaw mismo, enjoy mo siyang inaawitan. Enjoy mo lagi siyang lagi pinapupurihan. Dahil doon, yung bagay na yon, mahalaga sa Kanya yon, kapatid. Huwag mo ipawalang bahala ang mga bagay na yan na yun naramdaman. Dahil, kung enjoy ang Panginoon sa iyo, dapat ma-enjoy mo rin ang paglilingkod mo sa Kanya. Hindi sa lahat ng bagay, yung ating relasyon sa Kanya ay lagi nakakunik. Napuputol yan kapag tayo patuloy na gumagawa sa Kanya ng mali o kasalanan. Yung ating sa Kanya relasyon, nawawala yan dahil na rin sa ating paglayo sa Kanyang presensya. Kaya minsan, babalik tayo ulit sa dati. Lord, patawarin mo nang ako. Patawarin mo kasi di na ko ulitin. Pag-aralan sa linggo, nandiyan ka na namang uli. Babalik ka na naman. Meron kong kwento sa inyo, mga kapatid. Noong minsan, araw ng Sabado, visitation day namin namin dito. Maaga ako pumunta sa simbahan. Mula sa pintuan na yan, hanggang Diyos sa altar, niluhod ko ng panalangin. Luhod, di pa, luhod, di pa, luhod, di pa. Hanggang makaatin dito. Ano yung panalangin ko? Ang panalangin ko, lahat kayo, pagpalain ng Diyos ng sobrang-sobra at lubos-lubos. Pagpalain kayo ng pagsunod na may pag-ibig sa puso nyo. Pagpalain kayo ng Diyos ng punong-puno ng pag-ibig sa isa't isa. Yan ang dahilan na kung saan, kung bakit ko ipag-prepare yan. Alam niyo kung bakit? Iisang katawan tayo naririto. Iisang body tayo na dapat hindi tayo nagkakagatan, nagsasakmal o nagsasakitan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, kung tayo babalutin ito at iyayapusin natin ang pag-ibig na yan, walang sino man magdaramdam. Walang sino man ang pwedeng umiyak dahil sa lungkot. Yung sinasabi ng Panginoon sa atin to, hanggang ngayon ay wala pa kayo sa aking hinihingi. Bakit hindi hingi sa Panginoon ng mga bagay na yan? Ang Diyos naman ay hindi madamot kung humingi. Basahin ba natin to? Ano hiningi sa Panginoon? Kailangan humingi tayo sa Panginoon. Ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Humingi tayo na may kagalakan. Lahat ba ng humingi, binibigyan ba? O depende sa nagawa mo? Dapat pag hihingi tayo sa Kanya, dapat lubos at ganap kang Kristiyano talaga. Mahirap nga lang ba? Mahirap ba mapapatoo? Mahirap ba maging totoong Kristiyano? Hindi ba tayo pwedeng iwalay sa ating katawang lupang ito, yung kasalanan? Hindi ba tayo pwedeng tanggalin ito? O ito ba'y magiging sakit natin sa ating katawang lupa? Huwag mong isipin na pagdating natin sa taas, tayo ba ba magkikita-kita doon? Tayo ba ba magkakasama-sama ron? Ito magaganap kapag tayo lahat naging maputi sa paningin ng Diyos. Sabi diyan, hanggang ngayon wala pa kayo hinihingi. Yung ating hihingi sa Kanya, hingin natin ang kalinisan ng ating puso't isipan.
Hingin natin makasunod tayo sa Kanya na wala tayong kinatitisuran. Himingi tayo ng galak at tuwa sa paglilingkod sa Kanya na nakapokus lang tayo sa paglilingkod sa Kanya at hindi sa bagay na nakakahila sa iyong pananampalataya at paglilingkod. Next. Basahin po. Okay. Enjoy. Enjoy ang presensya ni Lord. Yes, nadudot ng payapaan. Tayo ba dito? Enjoy ka ba sa iyong katabi? Enjoy ka ba sa katabi siya? Maingay ba siya sa iyo? Maingay ba? O enjoy kayong magkakwentuhan lang? Eh sabi rito, enjoy ang presensya ni Lord Jesus, nandudulot ng kapayapaan. Pagka ba siya katabi mo, nagiging payapa ka ba? Pagka ba siya katabi mo, nagiging masaya ka ba? Nawala bang gutom mo sa Kanya? Pero si Lord, enjoy mo bang kasama siya? Lahat ng ito, ng kasiyahan na meron tayo, dito lang yung kapatid. Sa lupa lang yun. Pag ati sa taas, hindi na ganyan gagawin natin. Kung tayo makakapagdamit ng puti, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil lahat daw mga lingkod niya, ayon sa Biblia, lahat ng nakatawid sa pagsubok ng Panginoon, dadamitan ng puti. Kaya dito pa lang, mga kapatid kong minamahal, brother and sister, magpraktis tayo ng ating pananampalataya na may kaputian ng ating puso't isipan at maging sa Espiritong Banal na ating tinatanggap. Kaya ito, nag-i-enjoy ang Panginoong Jesus sa kagalakan kung lahat tayo makapagsusuot ng puti. Next. Basahin pa natin. Yan. Yung kapayapaan na yan, na binabanggit ng Panginoon sa atin. Ano bang kapayapaan ang nais pa ng bawat isa sa atin? Yung kapayapaan na kung saan dapat ay lagi tayo may ganyan eh. Bakit po? Meron bang tao sa inyo nagsabi na yung sinabi mo sa kanya, minasama niya, ano dapat mo ibalik? Masama rin ba? Kaya ang kapayapaan ang sinasabi diyan, hindi lang sa loob ng iglesyang ito, maging sa loob, labas. Kaya sabi ko kanina, sa iglesia, puti ka, sa labas, maitim ka. Kasi minsan, yung hatak ng kasalanan talagang nasa labas sa iglesia. Kaya minsan tayo nagkakasala sa ibang tao na sinasabihan tayo na hindi maganda, nagpapating ang ating tainga, nagagalit tayo. Ako minsan, ganyan ako sa aking pagdadrive ng tricycle. Alam niyo bakit? Nandun na ako sa unahan, sisingitan ka pa, galit pa sa iyo. Ako naman, sa gigil ko, itong asawa ko naman, gagana sa akin ang asawa ko dahil nanggigigil na ako sa akin, nag-cut sa akin. Kaya umisan, tayong lahat, yung kapayapaan na yan, dito lang sa iglesia nagaganap. Sa labas ng iglesia, parang ang presensya ng Panginoon wala sa atin. Bakit? Umisan tuloy, umiiras sa atin yung ating pusong tao, hindi pusong espiritu. Bakit? Kasi nadadaig tayo nito eh. Pero, ang paraan ng Diyos, ganito. Sa lahat ng dumadaan sa ganyan, na ganyan mga problema, kung agad kang tatawag sa Panginoon, Banal Espiritu, huwag mo kong hayaan na magkasala sa taong ito at sa iyo. Yun po ang pangontra, na kung saan galit na galit ka na
bigla ka lang sasabihin, Lord, ayoko magalit po sa taong to. Ganyan po tayo mga Kristiyan, dapat ang umira sa atin. Hindi yung agad-agad mo sasalubungin dahil alam mo kayang-kaya mo siya. Mali. Oo, kayang-kaya mo siya, pero ang tanong ng Diyos, nasaan ang pagiging Kristiyano mo? Hindi karuwagan ang mata sa laban, pero ang ating iniingatan dito, ang ating piniproteksyonan dito, ang ating puso at espiritu, na kung saan ang magalit ay napakadali, ang magparusa ay napakadali, pero ang magpatawad, napakatagal. Kaya po ating iwasan, na kung saan nagagalit ay agad tayo. Iwasan pa natin. Kaya yung kapayapaan na yan ng Diyos, na hindi manawaan, hingin natin sa Panginoon, na dadagan pa ang ating pagpapasensya, pag-unawa, pag-ibig sa Kanyang salita. Last, pangako po tayo. Basahin pa natin. Diyan natin nakikita, yung kagaya ng sinabi ko kanina, isagawa natin yung ating pagiging Kristiyano. Isagawa natin natutunan sa Kanya. Hindi yun, nakabasa ka ng Bible ngayon, bukas, yung binasa mo, limot mo na. Yung binasa mo, kailangan mo pang ulilin. Kung babasahin mo uli, kung hindi mo binasa, edi limot mo na siya. Ibig sabihin, sabi diyan, isagawa ninyo lahat ang inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nabibigay kapayapaan. Kung tayong lahat ay narito lahat, at nakapakinig na kanyang salita, anong pipiliin natin? Ang buhay na malahas, mayaman, pero walang Diyos. Pero kung pipiliin mong kapantagan, kapayapaan, na may pagdurusa, pero may Diyos ka. Siyempre, parang, alam ba yung mangga na sakto sa hinog, na sakto sa gulang, at pinitas mo ng may-ari at ilagay sa kaing, ilang araw pa lang, di ba, may hinog-hinog na. Ibig sabihin, nagtiis ka ng pahirap ng Diyos. Nagtiis ka ng pahirap ng iba. Kaya nung nahinog ka, ubod ka ng tamis. Ganyan ang dapat makita sa atin. Na kung saan napagtiisan mo ang hirap ng salita ng ibang tao, napagtiisan mo ang gawa niya, naging matuwid ka, naging magalang ka, at naging kalislinisan ka sa lahat. Lahat ang ito. Huwag mong sayangin ang panahon. Huwag mong hintayin na iwasan ka ng kapwa mo mananampataya. Kasi pagtanong pa noon, lahat tayo may kanya-kanyang pasensya. Huwag mo hayaan na ikaw mismo ay iwanan, layuan ka, na para kang may ketong. Bakit? Huwag mo sabihin may pert mayaman ka, bibilhin mo ang bawat kagalakan sa buhay mo kapag ganyan ka. Kaya hanggat magpagkakataon tayo, sa inyo ang Diyos na nagbibigay kapayapaan sa bawat isa. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Tumako po tayo sa ating offering na pangungunahan po ni Sister Annabel. Sino po po? Tsaka Sister Amy po. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong andugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan.
Amang banal, salamat po, Panginoon. Sa bawat anak mo, ng lingkod mo, naghandog na kailang mga isa pong bahagi sa iyong ubasan. Patuloy, Diyos, ibahagi ito sa iyong ubasan at patuloy na lumago ang gawain sa iglesyang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na naghandog, nagbigay ng kailang isa pong bahagi upang lumaki din, Panginoon, ang pagpapalang ibabalik mo sa kanila. At patuloy, Diyos, nawa ang lahat ng ito ay patuloy na tumubo sa puso nila ang pagbibigay sa iyo ng taos pusong pagbibigay na kung saan masaya sila na ikaw ay paglingkuran at handugan. In Jesus' name, Amen. Dumako tayo sa closing songs po. Napapangunahan po ni Brother Angelo.
May mga bata. Mga bata. Halip kayo sa harapan. Wala na? Wala na? Sige po, mga kapatid, itaas natin mga kamay sa mga kabataan ito. Dakilang Diyos, Ama, kay sarap na Ikaw ang aming pinupurihan sa umagang ito. Kay sarap, Panginoon, ang mga batang ito lumapit sa iyong presensya upang maranasan nila na Ikaw ang Diyos na buhay na bibigay katuruan sa mga batang ito. Lord, lukuban mo sila ng iyong banal Espiritu na kung saan lahat ng inyong paggagawa sa kanila, Panginoon, susunod sila na may kagalakan sa puso nila ang pagsunod sa iyo. I-bless mo nga po, Panginoon, ng mga batang ito. I-bless mo ang kanyang buong sambayan ng bawat sa kanila at patuloy, Diyos, gamitin mo sila sa iglesang ito upang lalo ang lumawak, lumaki, lumago sila sa paglilingkod sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, ituro mo sa mga batang ito na kung saan Ikaw ang Panginoon ang lagi nag-iingat sa kanila, nagtuturo sa kanila ng mga bagay na mahiwaga na hindi pa nila nalalaman, Panginoon. Sa iyong presensya, sa kanilang pagtawag sa iyo, Panginoon, kayo nga po ang sasagot sa kanila. I-bless mo nga po mga kabataan ito at patuloy, Diyos, kasangkapanin mo sila sa iglesang ito. This is my declaration in Jesus' name. Amen. Amen. And now we ask for Pastor Joey. Let's pray for Pastor Joey. This month we're celebrating the Pastor's Appreciation Month. And let's speak blessing to Pastor Joey's life right now. Sige po, dito po si Pastor. And let's lay our hands on him. Mamaya po. Sige po. Continue lang. Sige po. Let's speak blessing sa ating buting pastor, Pastor Joey Flores. Let's speak blessings upon his life and his family. Yes, Lord God, Abba, Father, Jesus, Holy Spirit, we ask, Lord God, we are giving thanks to you, Lord, sa buhay ng aming Pastor Joey, Panginoon. I pray, Lord God, that you will continue, Lord God, na bigyan siya, Panginoon, ng katalinuhan, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord. Anoint his lips, Lord God, and his spirit, Lord. At patuloy mong gamitin, Panginoon, sa expansion ng iyong kaharian, Panginoon. I pray, Lord God, na patuloy mong ibuhos sa Kanya ang iyong pag-ibig, Panginoon. Ibuhos mo sa Kanya ang iyong presensya, Panginoon. At patuloy na gamitin, Lord God, sa paghayo at paglaganap ng iyong mabuting balita, Panginoon, Lord God. Lord, sa Kanyang bawat ministeryo na pinapalooban, Panginoon, I pray, Lord God, na patuloy mo siyang gagamitin, Panginoon. He will not be the tail, but will be the head, Lord God, sa bawat grupo na kanyang kinabibilangan, Panginoon. Ikaw patuloy na maging sandalan niya, Panginoon, maging ng kanyang buong pamilya. Ikaw patuloy na magbuhos ng bawat pagpapala nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy na lukuban ng iyong banal dugo at banal na presensya, Lord God, saan man siya magpunta, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maihiyag at makita sa buhay ng aming pastor, Panginoon. We speak blessing, Lord God, sa aming Pastor Joey right now, Panginoon. We give you thanks, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy siyang bigyan ng buhay, Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiya, Lord God. Patuloy na gamitin, Lord God, saan man magpunta, Lord God, and aming bakita, Panginoon, ang imahe mo, Lord God, sa aming pastor, Lord God. Let your light shine upon him, Panginoon, and let your light shine through him, Lord God. I declare, Lord God, na patuloy mong pagningasin ang apoy sa kanyang puso, sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon, at sa patuloy na pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Let this fire, Lord God, burn brighter, Panginoon. Patuloy na mag-alab sa iyo, Panginoon, Lord. And we pray, Lord God, na patuloy mo siyang gagamitin, Panginoon, sa higit na lalo, Lord God, sa simbahang ito, Panginoon, Lord God. We love you, Lord. And we love Pastor Joey, Lord God. And I pray, Lord God, na ibuhos mo sa kanya yung anointing right now. In Jesus' name, Lord. Come on, let's speak blessing, Lord, sa ating pastor, Lord God. We pray, Lord God, then
na patuloy mo siyang bigyan ng maayos na kalusugan, Panginoon, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, we ask this in your name, Lord. We cancel out all the sickness, Panginoon, all the problems in his life right now. We ask it and rebuke it in the name of Jesus right now, Panginoon. We speak blessing, we speak life, we speak grace in Jesus' name upon Pastor Joey's life right now, Jesus. Thank you so much, Lord God. Isang kayamanan ng pastor sa isang iglesia, Panginoon. At kami patuloy na nagpapasalamat dahil Panginoon, tinawag mo siya rito. At naniniwala ko, Panginoon, that you will use him, Lord God, mightily and all for your glory alone, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng aming pastor. Lahat ito'y dalangin namin sa matamis dakila ng ating Panginoon sa Kristo. Amen and amen. Hallelujah! Wait lang po. Amen. Tinatawagan din po ang family ni Pastor, Tita Susan, kaya... Ito nga gamitin mo, Mike. Sige po. Alright, sige pa. Again, happy Pastors Appreciation Days and Month sa ating pastor. And sige po. Pakikaw po ulit ng cake. Mamaya meron pa, marami dyan. Sige po, binitig siya tayo basta. Sige po, lahat po tayo. Panginoon, hindi masukat ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi masukat ang iyong pagmamahal, pagkalinga, na kung saan ang puso, na kung saan na ikaw ang nagbibigay sa amin ito, Panginoon, na may kagalakang gawin namin, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, dinadalangin namin lahat ng mga pagpapalang biyaya na patuloy mo nilalaan sa puso ng bawat isa, na may kasiyahan silang ginagawa mga bagay nito, Ama. Lord, dinadalangin ko po ang lahat ng ito, lahat ng mga lingkod mo na sa iglesyang ito, mula ulo hanggang paa ng bawat isa, Panginoon. Ingatan mo po sila sa lahat ng kailang lakad, sa lahat ng pupuntahan nila, sa lahat ng kailang pupuntahan lugar. Mangibabaw, Panginoon, ang salita mo sa puso ng mga lingkod mo narito. At gayon ding, Ama, may enjoy nila ang pagsunod sa iyong harapan, ang pagsunod sa iyong presensya, ang pagsunod sa iyong kalooban na may kagalakan, ang pagsunod na yan, nagbibigay kagalakan din para sa iyo. Lord, dinadalain po namin ang lahat ng bahagi ng iglesyang ito ay patuloy, Panginoon, ma-enjoy nila na ikaw ang aming kasama sa umagang ito. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang basbas ng Panginoon. Damahin ninyo ang kanyang presensya hanggang sa inyong pag-uwi, sa inyong mga tahanan, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, everybody say, Amen. At Amen. At Amen. Maraming pong salamat. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things
With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me to God. Be the glory forever. Amen. Praise God. Before we celebrate, bubuo na tayong lahat and makinig po natin mga church announcements. Alright, so again, we celebrate right now the Pastor Appreciation Month. I've already prayed for Pastor Joey. Again, thank you Pastor Joey for your devotion and your service sa Mabuhay Grace of God Church. We speak blessings into your life. Amen and amen. Sige po. Mga masisiganap na kanilang mga birthday ngayong first week ng November 1 ng ating kapatid, Sister Salve Versosa. So tinatawagan po si Tita Salve sa harap upang ipag-pray ng ating pastor. Sige po, dahil tumayo. Ating itaas natin kanang kamay sa Tita Salve, kung saan ay parang po niya. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, dinadalain po namin ating Tita Salve, Panginoon. Patuloy ni Diyos. Samahan mo siya, lagi siya ng pag-iingat. Samahan mo lagi siya ng pagpapala mo. Maging kanyang buong sambahayan, Panginoon, ay patuloy kayo mag-provide ng lahat ng kanyang pangailangan. Lord, lalo na po ang pag-iingat mo sa kanya sa araw o na biyahe niya, Panginoon. Ingatan mo po siya sa anong uri ng aksidente o kapahamakan na makakabigat po sa kanyang pasanin. Lord, selya mo po kanyang taong lupa na hindi siya maano sa anumang uri ng kapahamakan, Panginoon. Ingatan mo po siya at patuloy na kayo po lagi ang nangungusas sa puso niya ang kanyang pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, i-bless mo nga po ang kapatid na Salve at patuloy na manahan ka, magtagumpay sa puso niya at i-bless mo rin, Panginoon, ang kanyang buong sambayan na kung saan nananahan sa kanila ang iyong salita. Samahan mo bang ito, Ama, sa kanyang kaarawan na mayaman na pag-ibig na pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na kanyang buhay na idinagdag mo sa kanya at patuloy na i-bless, bless, bless. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang mga magsisiganap sa susunod na linggo, November 2, first Sunday of November, ang ating pong speaker, ang ating Pastor Joey Flores, at ang ating pong tagapanguna ay si Sister Razel Error. So here are our tagapanguna for the month of November. November 2, Sister Razel Error. November 9, Sister Salve Versosa. November 16, Sister Sylvia Maharas. November 23, Sister Josefa Lorenzo. November 30, Sister Amy Laureno. So, if your name was mentioned po, pakipicturan na po. Upang hindi po natin malimutan. Alright. Sige, next. Muli po natin kalilimutan na dumalo sa ating mga church activities every Wednesdays, 5 p.m. ang ating online life group. Every Thursday, 3 p.m. ang ating face-to-face midweek life group. And every Saturday ang ating power practice for our next gens. And Sunday, syempre, 9 a.m. ang ating Sunday worship service. And in-invite po tayo ng ating prayer ng Mother Church sa darating na October 29 to 31, 2025. Dahil tayo po ay magkakaroon ng prayer and fasting. So, sa araw po na ito, pinapalalahanan daw po tayo syempre magdala ng mga gamit and sapin daw po.
magdala daw po tayo ng sapin. Na 31 lang. So, pero in-invite pa rin tayo na pagkaroon ng prayer and fasting on those 3 days. But 31 daw po, pupunta tayo ng Palmera. Kung sino po yung mga available on that night. Magdala daw po tayo ng sapin dahil meron po tayong program on that day, prayer and fasting. To be announced po. For color coding, black and white, to be collected by Micah. Lahat po ay iniimbitahan ko ngayon magkaroon tayong confirmation class. Oo nga. Apo. Sige. Yala. Ay, sige po. Let's have a photo off po. So, tinatawagan po ulit si Pastor at ang kanyang family po. Yan, tinatawagan po ulit si Pastor at ang kanyang family dito po sa harap.